Mga kapatid, sa magandang araw at sa pangalan ng Panginoon, tayo ay muling nagkita-kita and we are live. Purihin ang Panginoon sa araw pong ito. Kamusta na kayo mga ka-internet, mga ka-Facebook, mga kapatid sa Panginoon? Nais ko magbagi sa inyo ng salita ng Diyos. Samahan niyo muna akong manalangin. Lord, salamat po sa oras na ito, na sa dulo ng internet, sa bawat nakikinig sa iyong lingkod, dumating ang iyong pagpapala at banal na mong presensya, Panginoon. Ikaw po ang mataas at mapapurihan. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Turuan mo po kami, dear Holy Spirit. Nagpapaturo po kami sa iyo. At Panginoon, maraming pong salamat. Amen. Mga magulang, mga kapatid, ito po si Pastor Ray. Nais kong mag-impart sa inyo, not just for you to be blessed, but to impart a fire in my spirit, in my heart, from the Lord. Bago ka daw gumawa sa kaharian, mag-report ka muna sa hari. Before you work in the kingdom, you should report first to the king. At ang topic ko po ngayong araw na ito ay maraming libro ang nasusulat, maraming author, maraming preachers, maraming teachers. Habang panahon ang itinuturo ang prayer. Wala pong graduate sa prayer. Wala pong graduate sa prayer. Lahat po tayo, I'm not against books. I'm not against any author or preachers. But what I'm trying to say to you today is in another level of prayer life. Yung one-on-one mo sa Panginoon na pakikipag-usap. Prayer is simply talking to God. Sa panalangin, ito ay two-way street. Nagsasalita ka, nakikinig ang Panginoon, pero vice versa, dapat mong alalahanin, nagsasalita din ang Panginoon at magkaroon tayo ng hearing heart, hearing ear, to hear the voice of God. Sa panalangin, this is the arena where you can unlock the potentials and the power of heaven, where the impossible will become possible, because with God all things are possible. Hallelujah! Di ba? Hindi ito isang sinishare ko, hindi ito isang religious activity o para lang maging religyoso ka. No, I'm not religious. We are not religious. We just love the Lord. Ang isang taong may relasyon sa Diyos, nakikipag-usap sa Diyos. Prayer is key. Na kung saan ito'y arena, na kung saan ikaw ay magtatagumpay, kukuhanin mo ang tagumpay mo sa spiritual at dadalin mo sa natural. Kaya, kung nakahanda ka na, ang mensahe ito ay para sa iyo. Buksan mo yung puso at kaisipan. Mag-take note ka kung kinakailangan. Hallelujah. At ito ay blessing pagpapala sa iyo. At gusto ko yung apoy at buhay ng intimacy sa pananalangin. Makapag-impart ako sa inyo. May tatlong bagay na nakita ko na solusyon, susi sa buhay ng Kristiyano na siya'y maging malakas. Number 1, take note, prayer. Number 2, prayer. And number 3, prayer. Prayer. Kapag ikaw ay may pananampalataya, mananalangin ka. Pero hindi lahat ng nananalangin may pananampalataya. Tingnan nyo, ang daming nagpe-pray. Hindi nga tayo obra sa patagalan at padalasan. Ang pinag-uusapan, kapatid, dito
Ano ang gantimpala sa taong nananalangin o nagpe-pray? Yung sagot sa iyong panalangin. So, isipin mo, ilan na ba sinagot sa panalangin ko? Pero hindi lang doon natatapos ang pananalangin ng isang tao, kundi ikaw ay matutong nananalangin tayo para sa iba, intercession, nag-intercede ka. Ito pong gusto kong ibahagi sa inyo ay hindi lamang corporate prayer o prayer of agreement. What I want to share with you today is your personal prayer life. Na kung ikaw ay nag-iisa, na kung ikaw ay walang kasama, kasi kung may kasama tayo, nagkakagiyagisan, nagkakatagisan, nagiging maalab, mainit, maapoy ang pananalangin. Hallelujah. Maganda po yun. Kailangan natin yun sa church, sa pamilya. Or dalawa kayo, tatlo kayo. Di ba? Parang mga panggatong na mas maraming apoy. Pero kung ikaw na, mga kapatid, magandang topic natin. Wala tayong ibang pattern, wala tayong ibang gagayahin kundi si Jesus. There's no other model that I want to share with you other than the Lord, Jesus Christ Himself. Amen? First of all, a very basic and well-known verse, Matthew chapter 7, verse 7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Gusto kong makita niyo ang puso ng Panginoon. Kung gaano Kanya tinutulak at ka-desire ng Panginoon na tayo lumapit mismo sa Kanya. Hindi madali eh. Yung kalaban natin, flesh. Kalaban mo dyan, flesh. Pag ang demonyo, nagsubmit ka sa Diyos, submit to God, resist the devil, and the devil will flee from you. Pag pinalayas mo yung demonyo, layas ang demonyo sa'yo. Pero palayasin mo yung flesh mo, lalayas ba? Hindi, nakakabit sa'yo eh. Kaya nga, kung ano yung i-feed mo, yun ang lalakas. Pag feed mo lagi yung spiritual, mas lalakas ang spiritual being mo, na-overcome niya yung desires of the flesh. Pagka naman na-feed yung flesh, na-overcome niya yung spirit. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ito po ay yung personal mong pananalangin, prayer life. Kaya, itong sinabi ng Panginoon, pag binasa mo sa Bible mo, makita mo, in red ink, in red. Ibig sabihin, in red ink, si Jesus nagsasalita. Ang sinasabi ng hari, ang sabi natin, ang salita ng hari ay hindi nababali. Kaya nga, pag kumato ka, bubuksan ka. Pag humanap ka, masusumpungan mo. Pag humingi ka, bibigyan ka. Ganon ang puso ng ating Ama sa langit. Hindi madamot. Ang problema, tinatamad tayo. Ang number one mong kalaban, katamaran. Aminin natin hindi. Katamaran ang kalaban. At yung parabang ayaw mong manalangin, yung parabang tutulang isip mo na matagal. Pero pag nababad ka sa presensya ng Diyos, hindi mo na alintana ang oras. Isang oras ay lilipas, hindi mo napansin, napakabilis. Sa presensya ng Diyos, hindi gumagana oras. Tandaan niya. Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. Hallelujah. Ganong kasarap, mananalangin ka sa Diyos, sasagutin ka ng mahimalang bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Unspeakable blessing. Unspeakable gift. And I will answer you great and mighty things which you do not know. Hindi mo alam. Pero yun ang sagot ni Lord sa iyo. Ang masasabi mo na lang, thank you, Lord.
Kasarap nun. Gusto ko yon. Kaya matindi itong topic natin ngayon. Hindi lang ito, basta tayo ay prayer. Prayer ay pakikipag-usap sa Panginoon. Kung nakahanda ka na, pumunta tayo sa buhay pananalangin ni Jesus. Mark chapter 1 verse 35. Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Pinipili ni Jesus kung siya magpe-pray. First, solitary place. Malungkot na lugar. Solitaire. Solitary. Mapag-isa ang Panginoon kung manalangin, kausap ang Ama sa langit. Ang wika ng Panginoon, wala akong ginagawa na hindi ko nadinig sa Ama. Lahat ng ginagawa ko ay nadinig ko sa Ama. Masarap palang makadinig sa Panginoon Diyos, sa Ama. Kaya, sabi ko, two-way street ang pananalangin. Nagsasalita ka at nakikinig ka rin. Solitary place. Doon mo ibubuhos ang laman ng puso mo sa Diyos. Doon ka iiyak sa Diyos. Alone with the Lord. Doon ka magsusumbong sa Panginoon ng mga sapdi at sugat na yung dinadala. Ng mga burden mo. Hindi man para sarili kundi para sa iba, mga pasanin mo. At doon ka nare-recharge, doon ka magpapakalakas sa Diyos. He went out to a solitary place. And there, he prayed. Doon siya'y nananalangin. Kayahin natin ang Panginoon. Yes! Ayaw ng katawan natin. Mahirap, madaling araw, lalo na. Kami dito sa Europe. Lalo na madaling araw. Kung malamig, ang sarap mamaluktot sa kumot. Pero mga kapatid, pagka in-overcome na ng spirit mo, ang flesh, susunod na lang yan. Mas masarap, mainit sa presensya ng Diyos. Second, in Mark chapter 6 verse 46, and when he had sent them away, he departed to the mountain to pray. To the mountain to pray. The mountain is a place where you can hear God and receive a revelation from God. Hallelujah! Kapag tayo nagpe-pray, tatanggap tayo ng revelation sa Diyos, ng kapahayagan sa Diyos, ng instruction sa Diyos, ng encouragement sa Diyos. Anak, kaya mo yan. Nandito ako. Di ba sinabi ko sa iyo, huwag kang matakot, magpakatapang ka, magpakatatag ka. Hallelujah. Bibigyan ka ng kalakasan ng Diyos. Ang propeta, pumupunta sa bundok. Bakit po? Mga ka-Facebook. Sapagkat heri. Ang propeta, doon naghihintay ng salita at revelation, mensahe ng Diyos sa bundok. At saka siya bababa at sasabihin niya kung ano ang pinasasabi ng Panginoon. Ang propeta pumakit sa bundok symbolically para makita niya yung mas malayo, kaya nakakapag-prophesy ng future events at mangyayari. Kaya nakikita yung malayo na hindi nakikita nung nasa ground level. Kung nasa ground level, bumabangga ang pananaw mo sa puno, sa batuhan, sa kakahuyan, sa mga bahay, bumabangga. Pero pag nandun ka sa tuktok ng bundok, langit, kaharap mo. No limit. Ikaw at ang Diyos sa panalangin. Pagpunta mo sa prayer, umaakit ka sa bundok nun. Ibig sabihin, umaalis ka sa ground level, pumupunta ka doon. In the spirit realm. Amen? Because you are a spiritual being, pumupunta ka, shifting gear ang tawag ko dito. Nagsi-shifting gear ka from natural to supernatural.
You are winning the battle in the spirit, and then you are bringing it down to the natural. Nagma-manifest in the natural. Yung sagot, kinuha mo na wrong na spirit, dinala mo, nag-manifest in the natural realm. Kaya win the battle in the spirit, and you will win in the ground. The battle in the ground. Amen. Hallelujah. Kaya yung prayer is the arena where you can claim the victory and the answers to your prayers from the Lord. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Woo! Sumunod, Luke chapter 5 verse 16. Luke chapter 5 verse 16. So he himself often withdrew into the wilderness and prayed. Matindi ito. Madalas daw pumupunta ang Panginoon mag-isa sa ilang wilderness. Sa wilderness, nandiyan ang mga scorpion, mga ahas, at mga mabangis na hayop. There's no beauty there. May battle. Wilderness. Uninhabited by human beings. Sabi ng dictionary, an area essentially undisturbed by human activity. Wilderness. Naalala niyo si Jesus, 40 days and 40 nights prayer and fasting sa wilderness. Tinempt siya. Mga kapatid, purely spiritual path. Spiritual ang usapan. Pagpunta mo sa prayer mo, para ka ding pumupunta sa wilderness. Kung nag-iisa ka. Pero kahit anghel magmi-minister sa'yo, anghel man makikinig, hihinto sa pagkanta. Bakit? Ikaw ay kausap ng Diyos. Ikaw lang naman ay pinakikinggan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Special ang iyong panalangin at mga salita sa Diyos. Kaya pa ba natin? Isang oras pa? Mark chapter 14 verse 32. Kumapit ka sa iyong upuan. Then they came to a place which was named Gethsemane. And he said to his disciples, sit here while I pray. Ito pong Gethsemane, the garden outside Jerusalem, is the scene of agony of Jesus, a place or occasion of great mental or spiritual sufferings, a place of arrest of Jesus. Dito, sa Gethsemane, nananalangin ang Panginoon. Paborito daw puntahan ng Panginoon yan at ng mga disciples. At si Jesus, nagsimula siya, ang ministry niya sa pananalangin, natapos ang ministry sa pananalangin. At sa Gethsemane, sabi ni Lord, Father, if it is possible, let this cup pass from me. But not my will, but your will be done. Sa prayer, mamamatay ang iyong self-will. Hanggang makonsum ka na lang ng will ni Lord. Hallelujah. Amen? Isn't that amazing? Sa prayer, will na lang ni Lord at wangis ni Jesus ang matitir at may iwan sa'yo. Sapagkat sa prayer, totally surrender ka sa Diyos. Wala kang may pagmamalaki at ang kanta mo na lang sa Panginoon, I surrender all. Hanggang ang prayer mo, let your kingdom come, let your will be done. Kaya nakakapagpababa tayo ng apoy buhat sa langit.
Dahil ikaw ay tagalangit. Pumupunta ka sa langit, binababa mo ang kaharian ng Diyos, dinideklara mo ang paghahari ng Diyos sa lupa. Amen? Sa Getsemani, pinipisa dyan ang olibo. Ang olives, bunga ng olives, pinipisa hanggang yon ay maging oil. At ang oil ay kapaki-pakinabang, kagamit-gamit. Sinisimbolo ng anointing, Holy Spirit. Sa Getsemani, pinipisa dyan ang ubas upang ito ay maging wine o alak. Kapatid, sa prayer mo, diyan ka pipisain hanggang sa ikaw ay bumango at maging kapaki-pakinabang at kagamit-gamit for the master's use. Hanggang ikaw ay kagamit-gamit, ang panalangin mo'y kagamit-gamit, very anointed. Ang preaching mo'y very anointed. Ang pagsasalita mo'y grace to the hearers. Kaya gustong-gusto kang kausap ng mga tao, gustong-gusto kang nadidinig ng mga tao. Ang buhay mo ay anointed. Ang buhay mo ay panalangin. Hindi ka reliyoso. Hindi ka reliyoso kundi ikaw ang buhay mo ay panalangin. Ang ibig sabihin niyan, lagi mong kausap ang Diyos. Hallelujah. Kaya wag mo na lang sabihin, ako'y pupunta sa panalangin. Sabihin mo na lang, kakausapin ko ang Diyos. Pag may nagtanong sa'yo kung nasan ka, sabihin mo na lang, tumawag sa cellphone mo, sagutin mo. Pag tinanong ka, hinanap ka kung nasan ka, sabihin mo, I am in the presence of my Holy God. Pag may naghahanap sa'yo, sabihin mo, teka muna, kausap ko ang Panginoon ko. Hallelujah. It is time, and in these last days, ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos sa hindi anak ng Diyos, ikaw ay may apoy na bigay ng Panginoon. Ang pagkakaiba mo, ikaw ay may Diyos. Buhay na buhay. Nagpapatotoo sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya, sana po, dalangin ko, nakapagbagi ako nakapag-impart ako ng apoy ng personal na pakikipag-usap sa Diyos. Lifestyle po yan. Lifestyle. Maraming po salamat sa inyo. Ito si Pastor Ray at patuloy po abangan ninyo ang ating muling mga pag-aaral at bawat preacher na nagsasalita po sa ating channel na ito ay inyong pakinggan ang mga mensahe sapagkat ito ay mga niluto ng mga man and women of God na hiningi sa Diyos. Bigay ng Panginoon at salita ng Panginoon na pagpapala sa atin. Na kung saan tayo magiging higit, na magiging mabunga at matagumpay ng mga mananampalatayang Kristiyano. Mabuhay po kayo. Ang pagpapala ng Diyos dumating sa inyong tahanan. Ang kapayapaan at tagumpay ng Panginoon dumating sa inyong pamilya. Ang kagalingan, I declare healing and blessing and victory over your businesses and success over your and happiness over your family in the mighty name of Jesus. At gain din sa bawat minister at ministry. I declare multiplication and victory. Arise, men and women of God, in Jesus' name. God bless you all at mga kapatid, magkita-kita tayong muli.